kalayaan sa sakit na nakaraan. Ang pagsisikap na kalimutan ng sakit na nakaraan ay hindi naghihilom ng sakit. Ang hindi nalutas na mga isyu ay maaaring magtagal ng malabo sa likod ng ating isipan at maging isang nagpapahirap sa inis na isang bagay na kumukonsumo. Ang inis na ito ay nangingibabaw sa ating atensyon. Ito ang nagiging focus ng ating mga iniisip. Hindi natin kayang ibigay ang ating atensyon sa kasalukuyan dahil tayo ay naipit sa nakaraan. Itinuro ni Jesus na walang paraan upang maiwasan ang pagkakasala. Mateo, Kabanata 18, taludtod 7. Walang lugar ng espiritualidad kung saan maiiwasan natin ito. Gayunpaman, ang isang pagkakasala ay hindi kailangang maging isang inis na nagpapahirap, nangingibabaw, o nakaka-impluwensya sa ating buong buhay. Ang sakit ay hindi maiiwasan, ngunit ang paghihirap ay optional. Maiiwasan natin ang sakit mula sa pagsabog sa apoy ng inis sa pamamagitan ng paggawa ng mga makabuluhang desisyon. Una sa lahat, kung saan natin itinuon ang ating atensyon ay maaaring magpatindi ng ating karanasan. Kadalasan, kapag tayo ay naiinis, pinalalaki natin ang mga problema, takot, tukso o sakit na hindi katumbas ng halaga. Bilang resulta, sila ang nagiging focus ng ating karanasan sa buhay. Sila ang nagiging matrix kung saan nabuo ang ating buhay at emosyon. Sa isang kahulugan, ang inis ay kabaliktaran ng pagsamba. Sa totoo lang, maaaring ito ay isang uri ng pagsamba. Sinasabi sa awit, Kabanata 34, taludtod 3, "O dakilain ninyo ang Panginoon na kasama ko, at sama-sama nating dakilain ang kanyang pangalan." Ang ibig sabihin ng magnify ay palakasin, mas malaki at mas malakas. Hindi natin maaaring gawing mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa Kanya. Ngunit maaari natin gawing mas makapangyarihan ang ating karanasan sa Kanya. Ginagawa natin iyon habang nakatuon tayo at dinadakila Siya. Gayon din ang ating mga problema at pasakit ay tila lumalago kapag itinuon natin ang ating pansin sa kanila. Ito ay kung paano nagsisimula ang inis. Ang anumang bagay na pinagtutuunan natin ng pansin ay ginagawang mas malaki sa ating karanasan. Maaari nating palakihin ang isang pagkakamali o inis sa isang tao hanggang sa mawalan tayo ng respeto sa kanya, kahit anumang positibong katangian na mayroon siya. Sa maraming pagkakataon, ang bagay na pinalalaki natin ay hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman dahil sa paraan na hinahayaan nating makaapekto ito sa atin, maaari nitong sirain ang isang buong pagkakaibigan. Madalas tayong naaakit sa mga bagay na nagpapahirap sa atin, kahit na kinasusuklaman natin sila. Bakit? Mayroong isang alintuntunin sa banal na kasulatan na nagsasabing tayo ay nagiging kung ano ang ating nakikita. Iyan ang mismong prinsipyong ginagamit ng Diyos para baguhin tayo. Nakikita natin ang isang larawan ng Diyos at tayo ay binago ng kanyang wangis. O nagtataglay tayo ng positibong katangian sa ating isipan at nakita natin ang ating sarili na nagpapahayag ng katangiang iyon. Kung itatago natin sa ating isipan ang isang imahe ng isang taong kinasusuklaman natin, tayo ay magiging katulad ng taong iyon. Kinasusuklaman ko ang aking ama, ngunit bilang isang binata, natagpuan ko ang aking sarili na nagiging mas mahigit na katulad niya. Hindi tayo tumitigil sa paggawa ng isang bagay sa pamamagitan ng pag-iisip tungkol dito sa lahat ng oras. Ang pag-iisip tungkol sa anumang bagay ay nagpapalaki nito sa ating karanasan. Ang mga paniniwala ng puso ay itinatag sa pamamagitan ng kombinasyon ng impormasyon at karanasan. Kapag dumaan tayo sa isang malakas na emosyonal na kaganapan, ang impormasyong pinagsama-sama natin sa kaganapang iyon ay nagiging paraan ng pagbibigay kahulugan natin sa kaganapan. Ito ay nagiging realidad natin. Napakadalas ang impormasyon sa ating isipan sa panahon ng masakit na damdamin ay ang paghatol sa ating ipinahayag sa pamamagitan ng pag-uusap sa sarili. Dahil tinutukoy ng ating paghatol kung bakit ginawa ng mga tao ang kanilang ginawa sa atin, nagiging tungkol sa atin ang kanilang mga aksyon. Kung iisipin mo, mayroon tayong napakalaking kapasidad na tiisin ang sakit. Karamihan sa mga pangyayari ay magkakaroon ng kaunting epekto sa ating buhay, bukod sa mga paghatol na bumubuo ng malalim, taus-pusong paniniwala. Ang maaaring panandaliang sakit ay nagiging pagdurusa sa pamamagitan ng paghatol. Ang ating paghatol ay nagbibigay ng kahalagahan ng pagkilos sa ating buhay.
Nagbibigay ito ng pahayag tungkol sa atin at kung bakit nangyayari sa atin ang mga bagay. Ang sakit na iyon ay pinalalaki sa pamamagitan ng inis hanggang sa ito ay maging isang nakakaubos na pahirap. Hindi talaga natin naaalala ang anumang bagay kung paano ito nangyari. Sa halip, naaalala natin ang nararamdaman natin. Gayun din, ipinahihiwatig ng isang pag-aaral na hindi natin naaalala ang anumang bagay sa parehong paraan. Sa tuwing naaalala natin ang isang karanasan, naaalala natin kung ano ang nararamdaman natin noong huling naisip natin ito. Kaya ang ating masakit na karanasan ay lumalaki sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, sa tuwing naaalala natin, ito ay lumalaki sa tindi at sakit, at ang tumaas na intensidad ay lumilikha ng bagong kahalagahan. Kaya iginugugol natin ang ating mga buhay sa inis at pagdurusa. Nagbabala si Jesus laban sa pagkabalisa sa Lucas Kabanata 21, taludtod 34. Mag-ingat kayo, kung hindi ang inyong mga puso ay mabibigatan ng kawalang sigla, kalasingan at ang mga kabalisahan sa buhay. At ang araw na iyon ay magsasara sa inyo ng hindi inaasahan na parang isang bitag. Kapag ang ating atensyon ay natupok ng sakit, kasalanan, kasakiman, pagnanasa o anumang iba pang pagkabalisa, hindi tayo makakalakad sa buhay na may kamalayan. Ang problema ay dumarating sa atin na tila walang babala. Bagaman ito ay malinaw na sinumang nanunood, hindi natin ito nakikitang darating. Tayo ay mabibigatan, natupok ng mga pasanin at pasakit. Ang ating pakiramdam na walang kontrol sa buhay ay lumalaki. Ang mentalidad ng isang biktima ay daig ang ating pagtitiwala. Nawalan tayo ng buhay dahil nawalan tayo ng kaluluwa. Tayo ay naging katulad ni Lot, isang matuwid na tao na nabalisa. Sapagkat yaong taong matuwid na tumatahan sa gitna nila, sa nakikita at nakikinig ay hinahapos niya ang kanyang matuwid na kaluluwa sa araw-araw ng kanilang mga labag sa batas na gawa. Ikadalawang Pedro, Kabanata 2, taludtod 8. Ipinapalagay natin na makakabawi tayo sa nakaraan sa pamamagitan lamang ng pagpapatawad sa mga taong nananakit sa atin. Iyon ay isang bahagi lamang ng pagbawi. Ang isa pang pangunahing bahagi ng pagbawi mula sa nakaraan ay kapag pinalaya natin ang mga tao, kabilang ang ating mga sarili mula sa ating mga paghatol. Hindi talaga natin alam kung bakit ginawa ng mga tao ang ating nakaraan ang mga masasakit na bagay na ginawa nila. Ni hindi natin alam kung bakit marami tayong nagawang kahiyahiyang mga bagay. Malamang nagginawa ng mga tao ang ilan sa mga masasakit na bagay na iyon dahil sila mismo ang nasasaktan sa loob. Ang kanilang mga aksyon ay walang gaanong kinalaman sa atin, ngunit hinuhusgahan natin sila na parang ginawa nila. Sinabi namin, ang dahilan kung bakit nila ginawa ito ay hindi nila ako mahal, o ako ay hindi kaibig-ibig, o ako ay isang masamang bata. Sa totoo lang, ginagawa lang nila ang ginagawa nila at nagkataon na nandoon tayo. Hanggang sa palayain natin ang mga taong ito sa ating paghatol, hindi mawawala ang paghihirap ng nakaraan. Kahit ilang beses nating sabihin, pinapatawad na kita. Ang pait at galit ay patuloy na babalik. Siyempre, hindi natin sinasang-ayunan ang ginawa nila. Hindi natin sinasabi na okay lang. Ngunit hindi natin sila pinapakawalan mula sa paghatol. Para sa kanila, ginagawa natin ito para sa ating sarili. Madalas tayong magpatawad dahil iniisip natin na ito ay isang gawa ng kabaitan sa nagkasala. Sa katotohanan, ito ay isang hindi kapanipaniwalang pagkilos ng kabaitan sa atin. Ngayon ay maaaring ang araw na kailangan mong umupo ng mag-isa at palayain ang isang tao sa nakaraan mula sa iyong paghatol. Natuklasan ng ilang tao na nakakatulong na aktwal na isulat ang mga damdaming ito sa isang liham na maaaring hindi maipadala sa koreo. Ito ay hindi para sa ibang tao. Ito ay para sa iyo. Sa liham na ito, dapat mong sabihin kung ano ang nangyari, kung ano ang naramdaman mo, kung paano ito nakaapekto sa iyong buhay, at ang paghatol na ipinasa mo tungkol sa iyong sarili at sa ibang tao. Pagkatapos ay isulat ng partikular kung paano mo piniling palayain ang tao mula sa paghatol na iyon, at kung paano mo piniling tingnan ang sitwasyong iyon. Basahin ng malakas ang iyong sulat. Damhin ang pagpapakawala ng paghatol at ang sakit na dulot nito. Bigyan ng iyong sarili ng kalayaan mula sa kontrol ng sitwasyong iyon. Tanggapin ang kapatawaran ng Diyos sa pamumuhay sa paghatol.
Damhin ang biyaya ng Diyos upang mabuhay sa ibabaw ng problema. Pagkatapos, sunugin ang sulat. Habang pinapanood mo itong tinutupok ng apoy at naglaho sa ulap ng usok, tingnan ang iyong nakaraang sakit na ginagawa ang parehong bagay. Pagkatapos ay mabuhay ang iyong buhay ng libre mula sa sakit ng nakaraan. Mayroong dose-dose ng mga paraan upang palayain ang iyong sarili mula sa nakaraang sakit at paghatol. Talagang hindi mahalaga kung aling paraan ang pipiliin mo basta gagawin mo ang mga hakbang. Gawin kung anong kinakailangan upang maging malaya sa iyong nakaraan upang matuklasan mo ang magandang kinabukasan na mayroon ng Diyos para sa iyo.